gabi mga ka-bloody. Ako si Ate BW, ang inyong tagapaghahatid ng kilabot. Dito sa Bloody Whispers, ang takot ay nagsisimula sa isang pulong. Tara, simulan na natin ang kwento. Chatmate. Si Lara ay isang kolehiyala sa mahilig na social media. Tuwing gabi, sa halip na mag-aral o matulog na maaga, abala siya sa pag-chat at pag-browse ng iba't ibang app. Madalas, dito niya natatagpuan ang aliw, lalo na kapag nababagot o kapag gusto niyang takasan ang stress ng pag-aaral. Isang gabi, habang nag-scroll siya sa kanyang listahan ng mga kaibigan, napansin niyang may bagong friend request. Walang profile picture ang account at ang pangalan nito ay nakapukaw ng kanyang atensyon. Di nakikita, yun ang pangalan ng kanyang profile. Nag-anilangan si Lara. Sino kaya ito? Bakit ganun ang pangalan? Iba? Naisip niya baka isa lamang itong prank ng isa sa kanyang mga kakilala. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, inaccept niya ang friend request. Pagkatapos ng ilang minuto, napansin niya nagpapabilis ang message mula sa bagong kaibigan. Si Di nakikita. Kamusta? Matagal na kitang pinagmamasdan. Nagulat si Lara sa mensahe. Naramdaman niya na isang kakilakilabot, pero pinilit niya i-brush off ito bilang isang biro. Anya, sino ka? Kaibigan ba kita? Saglit na naghintay si Lara ng sagot. Habang naghihintay, sinilip niya ang profile ng Di nakikita. Ngunit, walang kahit ano impormasyon ang account na iyon. Wala itong mga post, kaibigan, o kahit anong detalye. Mas lalo siyang na-curious. Ilang sandali pa, may sumunod na mensahe galing kay Di nakikita. Pwede ba tayo mag-usap? Lagi kita nakikita mag-isa tuwing ganitong oras. Napatigil si Lara. Paano nalaman ng taong ito na madalas siya nag-iisa tuwing gabi? Agad siyang tumingin sa paligid ng kanyang kwarto. Tahimik. Wala siya ibang kasama. Pinaliwalaan niya ito at sinagot ang mensahe. Sino ka ba talaga? At paano mo nalaman na mag-isa ako? Saglit na walang sagot, pinilit niyang kalmahin ang sarili. Prank lang ito, bulong niya sa sarili. Pero bago pa niya mabura ang chat, dumating ang sagot. Tumingon ka sa likod mo. Halos mabitawan ni Lara ang cellphone. Biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya magawang lumingon. Sa halip, nanatili siya nakatitig sa screen at kanyang telepono. Umaasa na isa lamang itong biro. Hindi ko alam ang laro mo. Pero, pwede ba? Tigilan mo na ako. Ayaw mo talagang tumingin? Sayang. Nakangiti ako sa likod mo ngayon. Naramdaman ni Lara ang malamig na hangin sa kanyang batok. Hindi niya magawang kumilos. Parang may kung anong humahawak sa kanyang balikat. Pinipigilan siyang tumayo. Pilit niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang cellphone. At sa isang iglap, napapikit siya. At sa kanyang pagpikit, biglang bumalik ang tahimik na kwarto. Nakiramdam siya. Wala namang kakaiba. Baka guni-guni ko lang yun. Siguro nga guni-guni ko lang. Bunong niya sa sarili.
Pero na magmulat siya ng mata, isang bagong mensahe ang nasa screen. Salamat sa oras mo. Hindi pa ito ang huli nating pag-uusap. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na mapakali si Lara. Sinubukan niyang i-block ang account ni Di Nakikita. Pero tuwing bubuksan niya ang kanyang app, kung laging nandoon ang mga mensahe, para bang kahit i-delete niya ang mga ito muling babalik. Ang mas nakakakilabot pa, tila alam ng Di Nakikita ang bawat galaw niya. Hindi ka ba natatakot mag-isa sa bahay? Isang mensahe ang dumating ng tanghali habang nasa silid-aralan si Lara. Napatingin siya sa paligid. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Kahit maraming tao sa paligid, para bang may mga matang nakatingin sa kanya, ang init ng araw ay tila hindi sapat para pawiin ang lamig na nararamdaman niya. Tigilan mo na ako! Sino ka ba talaga? Anya ni Lara. Isang kaibigan. Huwag ka matakot. Nais lang kitang makilala. Nagdesisyon si Lara na magpanggap na hindi ito iniinda. Pero gabi-gabi, bumabalik ang mga mensahe. Paulit-ulit na sinusubukang kalimutan ito, pero lalong lumalakas ang presensya ng Di Nakikita. Tuwing magigising siya sa madaling araw, may pakiramdam siyang hindi siya nag-iisa. Ang lamig ng kwarto, ang tunog ng kahon ng mga aso sa labas, at ang bawat tunog ng kanyang telepono, lahat ay tila may ibig bang sabihin. Sa sobrang takot, sinabi ni Lara ang lahat sa kanyang kaibigang si Mika. Mahilig si Mika sa mga kwentong kababalaghan, kaya agad siyang naniwala. Lara, baka naman hindi yan tao, sabi ni Mika habang nagkakape sila sa cafeteria. Baka multo yan o mas masahol pa. Ano bang gagawin ko? Tanong ni Lara. Hindi ko na alam ang gagawin ko, totoo lang. Hindi ko na mabura ang account niya. At para bang, sinusundan niya ako kahit saan. Nakakatakot na. Subukan mo kaya maghanap ng tulong, sabi ni Mika. Kilala ko si Mang Isko. Ayun! Si Mang Isko, yung isang albularyo sa probinsya namin. Baka makatulong siya sa iyo, be. Bagamat nagdadalawang isip, pumayag si Lara. Hindi na niya kayang itago ang takot sa nararamdaman. Nais niyang malaman kung sino o ano ang profile na Di Nakikita. Dinala siya ni Mika kay Mang Isko, isang matandang lalaki na kilalang magaling sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng agham. Agad-agad, nagsindi ng kandila si Mang Isko at sinimulang basahin ang ilang orasyon. Sa gitna ng ritual, biglang namatay ang ilaw sa silid. May mabigat na presensya na sumusunod sa iyo, sabi ni Mang Isko. Hindi ito simpleng nilalang. Isa itong kaluluwa na madalas nang nananatili sa mundo. Nanginginig si Lara sa narinig. Hala, naku, paano ko po siya matatanggal? Kailangan mong malaman kung ano ang gusto niya, Iha. Sagot ng matanda. Hindi siya aalis hanggat hindi natutugunan ang dahilan ng kanyang pagpapakita sa iyo. Pag-uwi ni Lara, nagdesisyon siya muling kausapin ang kanyang chatmate na si Di Nakikita. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nagtago sa takot. Sa halip, hinarap niya ito. Ano ba talaga ang gusto mo?
Bakit mo ako ginugulo? Hindi ako nagugulo. Naghahanap lang ako. Nagkausap. Pero bakit ako? Dahil ikaw ang pumalit sa kwarto ko. Nanlamig si Lara. Biglang nanumbalik sa kanya ang kwento ng dati may-ari ng bahay na kanilang inuupahan. Isang dalaga nagpakamatay, di umano, sa kwartong iyon at ilang taon na ang nakalilipas. Hindi niya akalain na may katotohanan pala ang kwentong iyon. Ano ba talaga ang kailangan mo? Huwag mo akong kalimutan. Mula noon, natutunan ni Lara na huwag nang muling baliwalain ang mga gitong bagay. Inalay niya ang panalangin para sa kaluluwa ng isang espiritu at unti-unting nawala ang presensya ng kanyang chatmate na di nakikita. Ngunit, sa bawat gabi na tahimik siyang nagbabantay sa kanyang telepono, hindi niya maialis ang pangamba. Paano kaya kung bumalik siya?